Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon, mula sa Lawag. 74 na street lights na ilagay sa mga madilim na bahagi ng San Nicolas, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Napasilawan ti lokal gobyerno iti ilite San Nicolas sa Tipaset National Highway kadagiti sa ngapulagit may sa barangay. Baben iti tarigagay ni Mayor Mike Hernando kini Vice Mayor Paul Hernando ken dagiti opisyal iti lokal gobyerno ket natungpal iti kagem may kanti solar lights iti barangay 1, 2, 3, 11, 15 ken 22 para iti umuna abansada ti proyekto. Iti simmarunoan ay kan ket iti barangays 3, 5, 6, 7, 16, 22 ken 24 para iti may kadwa abansada. Nagapo ti pundo iti umuna abansada ti 20% development fund ken iti may kadwa abansada ti proyekto ket manipod met iti supplemental budget. Gagem ti proyekto ket tapno maadaan ti seguridad dagiti umili manipod iti posible ang mapasamag a krimen wenno pagtalgedan daytoy dagiti motorista. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ronnie. Yan ang ulat mula Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Department of Trade and Industry, Region 1, nagpaalala sa mga rice retailer na hindi pa dumaan sa profiling na magpalista na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Pinalagipan ti DTI Region 1 dagiti micro rice retailers asaan pay ang nagdalan ti profiling nga agparehistro tapno mairaman dagitoy iti listahan dagiti makawat iti tulong manipod iti gobyerno para kadagiti naapektaran ti panakaypatungpal ti Executive Order number 39 anang ikadeng ti price ceiling ti bagas. Al-alukuyan ti DTI nga agparehistro amin ang negosyante, lisensyado man wano saan ken tumungtungpal iti mandated price ceiling kadagiti business permit and licensing offices iti LGU-da, DTI Provincial Office wano kadagiti kasitgan at negosyo centers agingga itangal daw Setyembre 19. Kasapulan lang itugot dagitoy tigiti lisensyada ken retrato apamaneknek nga agraklako iti regular ken well-milled rice. Malagip aditoy probinsya ti La Union ket umabuten ti 75 ang benepisyaryo nakaawat ti 15,500 pesos ti tunggal maysa wano agdagop iti maysa milyon sang agasot 25,500 babaen ti Sustainable Livelihood Program ti DSWD kastulong kadagiti napektaran ti panakaypatungpal ti Executive Order number 39. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Albert mula dyan sa Agoo at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Iloilo, redevelopment ng 2 merkado publiko sa Iloilo City uumpisahan na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Emmy Santiagudo. Pag-umpisahan na ang pagpakayo kag pagpatahom sang duha ka pinakadako nga merkado publiko sa syudad sang Iloilo. Ginhiwat ang groundbreaking ceremony para sa pagpaidalom sa redevelopment sang Iloilo Terminal Market kag Central Market sang Lunes, Setyembre 18. Ginpangunahan inin sang SM Prime Holdings Incorporated, Iloilo City Mayor Jerry Tenyas, Vice Mayor Jeffrey Ganson, mga konsehal, department heads, market vendors, barangay officials kag iban pa. Ginakabig sang alkalde nga milestone ng groundbreaking sa duha ka merkado publiko bangod ini ang labing una nga kahigayunan nga ipaidalom ini sa public-private partnership. Sunod kay Trenyas, umpisa na ini sang pagpatuman sang madugay na nga handom sa mga Ilonggos nga mapakayo kag mapatahom ang duha ka mga merkado agud matagaan man sang moderno, limpyo kag komportable nga lugar ang market vendors kag mga manugbakal.
Sa idalom sang PPP, ang SM Prime Holdings ang magapondo sa konstruksyon sang duha ka merkado publiko. Yara sa 1.5 billion pesos ang pondo para sa ginatanyag nga redevelopment sang world-class nga public markets kag ginalauman ini nga matapos sa sulod sang isa tubtub duha ka tuig. Mula sa RP Iloilo, ito si Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Emmy mula dyan sa Iloilo. Dumako naman tayo sa Borongan, Centenarian sa Eastern Samar tumanggap ng cash gift mula sa national government. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang Gobyerno Nasyonal ipinaagan lokal nga pamunuan nabungtuhan San Policarpo, kabakyang ang Department of Social Welfare and Development Office ingintaga ng pagkilala hi Mrs. Lorenza Caraga Musende, usa nga centenarian nasabi nga bungto hadto nakalabay nga simana. Tikang han enactment han Republic Act 10868 hano tuig 2016, hinanay Lorenza Musende, ina ni kaduha nga centenarian nga ginkilalahan bungto. Hiya ina 103 anyos, taga Barangay Alugan, din hiya ina kakarawathin cash gift, kantidad 100,000 pesos, tikang DSWD Regional Office 8, ngan letter of felicitation nga pirmado ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ana sabing cash gift insubay hamandato ang Republic Act 10868 o ang Centenarian Act of 2016. Din na national government inagahatag cash gift kantidad 100,000 pesos sa mga Filipino citizens nga inabot ha edad nga 100. Tikang HRP Borongan, inihidayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Lokal na pamahalaan ng St. Bernard, kinilalang Solid Waste Awardee ng DENR-EMB. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Lain daw sab nga pasidungog bahin sa mayong pagpatuman sa solid waste management ang naangkon sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte. Formal nga giila sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau kon DENR-EMB ang inisyatibo sa lokal nga pagamhanan sa ecological solid waste management niini. Kini atol sa 2023 Regional Environment Summit nga gipahigayon sa Summit Hotel sa Dakbayan sa Tacloban niadtong Huwebes, Setyembre 14 ubos sa temang No to Waste Advancing Circular Economy to #Beat Plastic Pollution. Usa sa nailahan nga inisyatibo sa LGU sa pagpanguna sa Municipal Environment and Natural Resources Office mo ang pagama og eco-bricks ug eco-pads agig usa sa mga solusyon aron mapaymuslan mga plastic containers, bottles ug ban pang mga plastic wrappers ug cellophanes nga nagpasad lamang sa mga nataran. Kahimduman nga una nang gilang environmental champion sa probinsyal nga pagamhanan sa Southern Leyte, pinagi sa Provincial Environment and Natural Resources Management Office ang St. Bernard karong tuiga, human nakakuha og 95.1% overall rating sa gipatuman nga environment programs ug organizational structure niini. Dugang yana, gipasidunggan usab kini nga high achievers sa Mineral Resources Management Program ug Solid Waste Management Program nga dunay 97.8% ug 96% nga mga rating. Gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ria mula dyan sa Sogod at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Regional Technical Director for Operations ng Department of Agriculture, Region 10, sinabi na mayroong sapat na supply ng bigas para sa nasabing rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana.
Ang Department of Agriculture Northern Mindanao gipanguluhan ni Regional Executive Director Carlene Sicollado uban sa hingtungdan sa ahensya ni Parayag sa ilang pagpaningkamot taliwala sa pagpatuman sa Executive Order No. 39 o ang pagpahamtang sa gimando nga price ceiling sa bugas sa usa ka interaksyon sa media bag-uhay pa lamang. Ang kapin sa usa ka semana nga pagpatuman ni ini ang Regional Technical Director for Operation o DA10 nga si Carlota S. Madriaga mitaho nga adunay igong supply sa bugas alang sa rehiyon nga nagkanayon nga ang kinatibuk-ang supply sa buwan sa September natala sa 190,192 metriko tonelada nga matagbaw sa 61,015 metriko tonelada nga kinahanglanon sa Northern Mindanao base sa population ni ini nga magbilin og ending stock nga 129,000 nga metriko tonelada nga maayo sulod sa 88 ka adlaw. Isip kabahin sa direktiba ni ini sa pagmonitor o pag-imbestigar sa abnormal nga lihok sa presyo, gipasabot usab ni RTA Madriag na ang ahensya gitahasan usab sa pag-issue og notice of non-compliance ni adtong mga rice retailers nga napakya sa pagsunod sa gimando nga price ceiling og tungod niini dili kwalipikado alang sa cash assistance nga gihatag sa Department of Social Welfare and Development o DSWD pinaagi sa Sustainable Livelihood Program ni ini uban sa koordinasyon sa Department of Trade and Industry. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City kini si Tessa Orellana alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. 120 bahay sa Zamboanga City tinupok ng apoy. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Alcanza na 120 caserías, eleman upot por causa na Kiyamake o Corina Barangay Arena Blanco, Ciudad de Zamboanga, ayer aga. Base ng initial report del City Disaster Risk Reduction Management Office, mas o menos 700 magpapamilya ila sa apektaw, y kuantos kanila el esta auro ng mga evacuation center. Asigun con el Bureau for Protection Zamboanga, ya prinsipyo el Quema alas 8:39 del ayer aga na mencionado barangay, kaya alcanza na third alarm y declare far out alas 12:55 ayer tarde. De repente responde el mga diferente fire substation na syudad na mencionado lugar, donde ito ocurre el Quema. El mga personajes ng City Social Welfare and Development Office na kontinua conduci assessment este mga tiempo para nadalida de mag-ayuda ng mga biktima. Desde Daquil Ciudad Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. At mula sa Iligan, mayroong 1,000 pisong subsidy para sa mga solo parents isinusulong sa Iligan City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Gipahigayon ang usa ka forum para sa diskusyon sa Expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act 11861 sa niaging mga adlaw diri sa Celadon Pension House, Iligan City. Gihisgutan ang benefits and rights ug mga benepisyo ug mga katungod sa usa ka solo parent sulod sa nasangpit na balaod. Naistoryahan pod ang posible na ihatag ng 1,000 o 1,000 pesos na cash kada bulan para sa mga solo parents dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Sila ang mga solo parents na naedad na 22 years old ug ubos pa ana. Kauban pod ang scholarship na ihatag ang Commission on Higher Education o CHED ug ang Technical Education and Skill Development Authority o TESDA. Niagi sa kaning forum nakabalo ang mga solo parents sa Dakbayan sa Iligan sa ilang mga katungod ug mga benepisyong ilang madawat sa balaod na Expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act 11861. Gikan sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan. At yan po ang kabuuan naman na ulat mula po sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po rin yung ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.